Nga po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. So ngayon, meron ngang nakarating na balita sa atin na ang Senado daw or Senate of the Philippines, nakatanggap sila ng isang bomb threat, no? Or banta na pasasabugin daw ang Senado. So ngayon, wala naman po tayong ibang pag-iisipan na gumawa ng ganito. Yun po yung mga tao na mahilig magbanta. Kung naalala nyo po, kamakailan lang, 2 linggong nakalipas, yung ating pinakamamahal di umano na si Inday Fiona Puset, pinagbantaan si Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, si First Lady Lisa Araneta Marcos, na kapag ipapatay daw siya or kapag patayin daw siya, ipapapatay niya yung 3 personalidad, si BBM, si Lisa at si Martin. So, hindi na po tayo magtaka mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, kung merong mga ganitong senaryo, mga ganitong pangyayari, alam na po natin kung sino, no? Kasi kung ang presidente nga ng Pilipinas kayang pagbantaan, yung Senado pa kaya? Alam nyo naman po ngayon na talagang burido na po talaga at talagang ano na po talaga ang utak ng mga Dutae at ng mga DDS, no? Ay talagang gagawa na lang talaga sila ng hindi maganda, gagawa na lang talaga sila ng ikakasira sa kapwa nila kasi hindi po nila tanggap. So according po dito kasi mga kababayan, hindi nila tanggap na bagsak na po talaga ang idol nila, na walang iba kundi si Digongyo. So ang nakasulat po dito sa balita po sa Inquirer.net, ayan mga kababayan, so Senate tightens security after getting bomb threat. So sabi nga dito, Manila, Philippines, the Senate has tightened its security after receiving a bomb threat through its social media account. So Senate President Francis Chis Escudero confirmed in the Viber message on Wednesday. So while it was not considered as a credible and serious threat, so ang Office of the Sergeant at Arms is nevertheless taking the necessary precaution, Escudero said. So sabi nga dito, according to the Senate Secretary Attorney Renato Bantug, the bomb threat was posted on the Senate Facebook page on Tuesday morning, most likely by a prankster, since the same account had also posted it all over the place. So yan po nakalagay, no? So sabi nga dito, sabi ni Senator Po Grispo, seek harsher penalties for hoax bomb threats. But the Office of the Sergeant at Arms implemented security protocol per SOP starting yesterday, just to be sure, Bantog said in a message to the reporter. Work in the Senate continue despite the threat. Congress is set to take a break starting Thursday. So yun po ang nakalagay. So ngayon mga kababayan, hindi na po tayo magtaka. At huwag na din po kayong magtaka kung may mga ganitong pangyayari at may ganitong senaryo, kasi nga alam naman po natin kung sino po yung mga taong mahilig magbanta. Yung mga tao na mahilig gumawa ng karumal-dumal, kamarimarim, ang tawag doon, kagimbal-gimbal, no? Kasi alam naman po natin kung sino po yung mga taong desperado na, yung mga taong galit, 'di ba? Galit sa buhay nila, galit sa mundo, lalong-lalo na pagka nabulgar ang kanilang kasamaan, lalong-lalo na pag nabisto ang kanilang mga negosyong illegal, 'di ba? So wala na po tayong ibang pag-isipan kung sino po, 'di ba? Kasi kung tutuusin niyo mga kababayan, pagdating kasi sa pamilyang Dutae ngayon, talaga pong burido na utak nila. Kailangan nilang gumamit ng sandamakmak na fentanyl para mawala sa isipan nila yung mga pangyayari at hindi na nila matanggap sa sarili nila kung ito ba talaga ang nangyari sa buhay natin? Ito ba talaga ang kahinatnan or consequences ng ginawa natin sa bayan? Diba? Kasi actually, meron tayong kasabihan mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong, na hindi sa habang buhay ang ating life ay nasa taas. Minsan bumababa tayo. Parang dagat yan eh. Merong high tide, merong low tide. Parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Umiikot lang ang buhay. So kung ang buhay nila noon ang nasa power pa sila ay maganda. Kung ang buhay nila noon ay nasa power pa sila, ay sila ang nasusunod. Ngayon ibahin po nila. Wala na sila sa power. At hindi po sa habang buhay na yung mga supporter nila ay susuportahan sila. Alam niyo minsan yung mga supporter may utak yan eh. Hindi naman yung mga supporter pinanganak lang ngayon. Matagal nang pinanganak yan. May mga sariling desisyon yan. May mga utak yan.
kapag nakitaan kasi nila ng hindi maganda yung tawag dito, kapag hindi nila nakitaan ng hindi maganda yung kanilang sinusuportahan, malamang sa malamang lilipat at aalis yan. Mapuputol ang suporta niyan, maaalis yan sa pagsuporta. Katulad sa mga Dutae family, oh. Nakita nyo naman ang ginawa ng Dutae family. Pagdating sa Pogo, sangkot sila. Kasi actually, hindi naman mangyayari na ang Pogo ay isisi lang natin kay Alice Go o Huaping. Hindi din natin po pwedeng isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo, kasi alam nyo kung bakit. Ang Pogo kasi, mga kababayan, ay inaprubahan po yan ni Digongyo nung panahon na siya ang presidente. So siya pa nga ang nagsabi, sa Pogo, walang masama sa Pogo, malaki ang pera sa Pogo. So siya lang din naman ang nakikinabang. Kaya tignan nyo ang consequences. Inaprubahan niya ang Pogo, ginawa niyang legal ang illegal dapat. So maraming pamilya ang nasisira, maraming pamilya ang nagkahiwa-hiwalay at nagkawatak-watak, lalong-lalo na yung mga pamilya na nag-iipon para sa future ng kanilang anak, nakapagpundar ng bahay, lupa, nakapagpundar ng sasakyan, nakapagpundar ng ari-arian, nasasangla, nabibenta dahil sa sugal sa Pogo. So ngayon, nung pinapahinto ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo, sangkot pa rin ang pangalan ni Digong. 'Di ba? So, ngayon kung sino man yung mga supporters ni Digong na nagigising, malamang sa malamang at 'di ba? Aalis 'yan. Titigil sa pagsuporta 'yan kasi nga sasabihin nila, "Oo nga, sinusuportahan natin 'to, pero bakit yung illegal ginawang legal?" O 'di ba? Magbabago ang isip niyan. Kaya ngayon, yung pamilyang Dutae, burido na ang utak. Ang sasabihin nila ngayon, "O paano na 'to? Pangarap ko pa naman maging presidente pero nahihinto yung pangarap ko." Bakit? Kasi ang mga tao nagdadalawang isip na. Kasi kung tutuusin ninyo, pagdating sa Pogo, dawit sila. Pagdating sa droga, dawit din ang mga Dutae, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ang sabihin agad ng mga Dutae family diyan, so gagawa na lang tayo ng hindi ikakaganda ng Pilipinas. Bakit? Sisirain natin ang Pilipinas. Parang ganun lang. 'Di ba? Kung ano ang nangyari sa Aquino at sa Marcos noon, ganyan ang gagawin ng mga Dutae ngayon. Tingnan nyo. Kung sakali na mawala na sa pwesto si BBM, tapos babalik ang mga Dutae family, anong gagawin nila? Paghihigantihin nila. Maghihiganti sila sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., paghihigantihan niya ni Pusit. Oh, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mauulit at mauulit kung ano ang nangyari kay Marcos Sr. noon. Oo, pag wala na sa pwesto si BBM, pag wala na sila sa power, babalik ang mga Dutae, magiging presidente ulit, maghihiganti sa bansa yan. Oo, ganun ang gagawin nila. So ngayon, pag habang naghihiganti sila sa bansa at galit na galit sila sa mundo, ang gagawin nila, sisirain nila ang Pilipinas, tayong mga pamilyang Pilipino, tayong mga Pilipino, magsasakripisyo sa kanilang paghihiganti. Hindi po sila tatakbo at hindi sila papasok sa politiko para sa ikakaganda at ikakaunlad ng ating bansa. Papasok sila sa politiko para maghiganti at bawiin nila kung anong meron sila at linisin daw di umano nila yung pangalan nila, no, na nasira sa administrasyon ni Marcos. Ganun lang yan. Kaya sa mga nagtataka po dyan, sino kayang magbabanta ng bam-bam threat sa Senado? Wala nang iba. Si Inday Pusit lang. Bakit? Si Inday Pusit nga lang nakagawa na pagbantaan ang buhay ng presidente, ang first lady at ang house speaker eh. Diba? So hindi, wag na kayo magtaka na may banta ang Senado. Si Inday Pusit lang ang may gawa niyan. Diba? Tama ba ako mga kababayan? So yun lang. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account at dito sa YouTube. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.